Bumaba ka dyan. Ang bilis mo kasing magpatakbo eh. Layo pa oh. Ayos ka lang ba? Oh, ikaw? Oo. Bakit kasi ang bilis mo magmaneho sa gabi? Ayos lang ba ang litrato? Ha? Hindi mo na kailangan gawin yan. Ano pa sinasabi mo? Kailangan to para sa insurance. Huwag mong iibayin ang pangyayari ha. Ang laki ng gastos. Isa na namang kaso ng pagpatay ang nangyari malapit sa Chonan at ito ay nangyari kaninang umaga. Sa ngayon, marami ng kaso ng pagpatay at kaso ng nawawalang mga tawang naiuulat at ito ay simula pa noong 1 taon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naisasarang. Ano ba? Siyempre gusto namin maisarang mga yan, no? Ay, malutas sa mga kaso. Makapagbakasyon at siyempre mapromo... Patay mo na si Rena. Wala naman silang pakialam, maski na marinig nila yan eh. Wala silang pakialam sa lahat. Ay, gulo ng mundo. Sinabi mo pa. O sa'yo. Tingnan mo itong mga hayop na to. Bali ka nga. Yung mga basurang yan dapat pinapatay. Saan ka pupunta? May kaso pa tayo. Ano ba? Sige na, bahala ka na muna. Eso, magkita tayo dun ha. Yung ba kayang gawin yun, ha? Pasensya na, hindi na mauuli. Dapat lang. Tabi dyan. Mabigyan nga kayo. Dumaan na kayo, pulis ako. Ayoko nakikita kayo, ha? Harangan nyo. Tumabi ka nga dyan. Ano bang may paglilingkod namin sa'yo para sa araw na to? Kailangan ko ba magpaalam sa inyo bago ako pumunta dito? Sir, sandali sir. Sa akin na lang bumalik dito. Hindi magandang araw ngayon eh. Mukhang ang malas ang araw ngayon, ha? Di ba? Grabe ang traffic sa labas, pero parang mas malala ata dito. Alam ko na, sige. Eto. Kaya pwede ba umalis ka na? Ha? Ay, Hayop ka, anong akala mo sa aming mga pulis? Ang lakas ng loob mo suhulan ako! Ha? Isaksak mo sa baga mo yan. Hindi kasi kayo nag-iingat eh. Ayan tuloy, nahulog kayo. Akin ang jacket ko. Kaya tatandaan nyo palagi. Huwag niyong haharangan ang tadaanan ng pulis. Sige, tuloy nyo lang. Sana manalo ka. boss. Nandito yung makulit na pulis. Baba mo yan. Ibalot nyo tapos ibalik nyo siya. Opo, boss. $2,001 na gift certificates. Babawasan ko ng 10% para sa amin. 180,001 lahat. Ay, sira ulo ka ah. Naku po. Buksan mo. Amo, Labas ka dyan.
Kinakasuhan kita ng illegal na pagpapalit ng gift certificates. Karapatan mong tumahimik o pwede ka namang kumuha ng abogado kung gusto mo. Sasama ka sa akin. Detective, baka gusto mo pumasok muna dito sa loob kahit sandali. Lumabas ka! Kunin mo to. Ilagay mo sa braso mo. Magandang umaga, boss. Oo, ako to. Nandito na naman yung makulit na yan. Ano? May pinaasikaso na ako sa kanyang krimen. Ano ginagawa niya dyan? Bakit hindi ka magtanong sa buwisit na yon? Sabi mo kay Sangdo, papunta na ako. Hindi dapat nangyayari to dahil buwan-buwan kang tumatanggap sa amin. Dahil sinosolo mo ang pera, kaya naman ginugulo tuloy ng mga bata mo ang negosyo ko. Sinabihan na naman kita tungkol doon sa pagpapalit ng mga gift certificate. Magtayo ka ng currency exchange shop. Ilagay mo sa ibang pangalan o makipagsosyo ka. Alam mo nang ibig ko sabihin. Gusto mo ako magtayo ng pipitsuging negosyo? Masyado na akong abala sa mga bagong shop ko. Baka pwede mo siyang pagsabihan na wag na akong guguluhin. Kawawa naman ng mga bata ako eh. O sige, ako nang bahala. Kakausapin ko siya. Ano yun? Ano yun? Magkaibigan ba tayo? Nasaan ka? Papunta na sa crime scene. Sige na. Ayoko magkaroon ng kaibigan tulad mo. Teka, sandali lang. Halika Pwede na, ba patayin ko lang yung- halika na. Hinto mo, Bandaron. Opo, masusunod po. Salamat sa pagkatid. Salamat din. Ay, sir naman. Sige na. Hinatid na nga kita dito eh. Dapat bigayan. Bawal mo kayo rito eh. Oh, etong bayad ko. Isusubok kita sa mga Huwag ka sa polis. kalye. Grabe ang tindi ng traffic. Ngayon ka lang, ang tagal mo naman. Sa pa ba nang galing? Dami ng tao. Nabinto na kayo eh. Alisin mo sila. Teka, sandali lang. Mamaya na ko muna mga litrato. Pasensya na kayo. Diyan lang. Pwede ba makiraan lang? I-secure nyo mabuti ang lugar. Ano bang ginagawa nyo? Teka. Umalis kayo dyan. Kulit nyo ah. Ngayon ka lang kasi dumating. Sige ako na. Tigilan nyo yan ha. May nakita ba kaya? Makapasok dun ah. Madami na naman ang mga tao. Palayo nyo sila. Tawatin niyo yung mga tao. Excuse me. Bakit makaintindi? Alam niyo na ba ang pangalan niya? Chine-check na yung plate number niya. Malalaman natin. Pigilan mo. Isa lang sir, sige na. Ilang oras pa lang siyang namamatay. Sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng umaga. Ang sanhi ng pagkamatay niya, pagkaubos ng dugo, o kaya inatake siya sa puso. Yun ang impresyon ko. Bata! Kunan mo na ng litrato! Hoy, Sojun! Halika dito. Tingnan mo to. Ang sabi ko, wag mo akong tatawagin sa pangalan ko pag nasa trabaho. Pasensya na, Chief Cha. Saludo. Sige, tingnan mo. Ano yan? Binangga sa likod. Pwedeng binangga siya sa likod o pwedeng hindi rin. Sana hindi siya pinatay dahil dito. Sa tingin ko, pinatay siya ng walang dahilan.
Sarap. Hoy, salamat nga pala dahil ginawa mong baldadong tao ko, ha? May rason kaya may mga patakaran. Ganun pa man. Hiwalay ang negosyo natin, pero isa mga makina at engineers natin, di ba? Pero dapat maayos natin ang problema natin sa teritoryo. Makisama ka. Sangdo, Bakit, Dongsu? kung puro matamis ang kakainin mo, sasakit ngipin mo. Huwag ka nang gumawa ng problema. Ayusin mo lang yung negosyong binigay ko. Ang lahat may limitasyon. Kapag sinuway mo ko, mamamatay ka. Ako, masunurin akong tao. Ha? Sabi nga ni Steve Jobs, dapat manatiling gutom. Wala akong kapital at mga mamumuhunan. Kaya gutom pa rin ako hanggang ngayon. Sir, pinagbibigyan ka ng boss ko dahil kaibigan ang turing niya sa'yo. Kaya nga binibigyan ka niya ng tech at pati mga engineer na rin eh. Alam mo kung tutusin, yung mga slot arcade business ay walang kwenta para pag-awayan kumpara sa mga bar at mga club. Baliw ka na ba? Nagtataas ka ng boses mo sa harap ng mga boss natin. Anong binigay nyo? Tumahimik ka na lang! Ikaw ang tumahimik, buwisit ka! Hayop ka! Ganito mo ba sinanay ang mga tao mo? Tingnan mo, nakatitik pa sa akin, no? Hoy, Dongso. Bakit ang yabang mo kahit napipitsugin lang ang binibigay mo sa akin? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan nito? Halika rito. Halika rito. Bakit, boss? Hindi niyo ba nakikitang pareho na nag-uusap kami rito? Liga. Tignan mo ang buwisit na to. Pwede na tayo magtrabaho ng payapa. Inumin mo. Masarap. Siya si Q Choi Jung, 46 years old, walang kaaway, utang, kaso o kung ano paman. Malinis ang autopsy report. Mahigit 1 dosenang saksak. Mukhang amateur ang gumawa nito. Kung saan-saan sinaksak. Kung iisipin mo, mahirap ding paniwala ang isang amateur yon. Wala siyang ebidensyang iniwan. Walang bakas ng paa, dugo, buhok, fingerprints. Wala lahat. Dahil nawala ang wallet ng biktima, pwedeng pagnanakaw pero maliit na pera lang yun, kaya pwedeng hindi rin. Ang mga tao pumapatay kahit sa maliit na bagay. Tawagin ang kapitan ng Unit 1. Opo, sir. Yes, Chief. Oh. Sa palagay ko, ang kasong ito ay robbery homicide. Ang gusto ko, hanapin mo yung mga taong may kaparehong criminal records. Opo, sir. Kayo naman ang backup ng Unit 1. Isang suspect sa 3 kaso. Alin doon? Una, July 15, West Mountain Reservoir. Pangalawa, July 23, Boryong Sandwich Motel. Pagkatapos, heto, yung kagabi. Kutsilyong ginamit sa pagpatay sa 3 kaso. Sa nakikitang haba at lapad ng kutsilyo, maaaring isang kutsilyong ginamit. Hindi, iisa lang talaga. Kaso ito ng serial killing. Ay, wala naman tayo sa Amerika eh. Walang may baril. Lahat pumapatay gamit ng kutsilyo. Ha? Alam niyo, mahigit 1,000 patayan ang nangyayari sa isang taon. Ang ibig mong sabihin, kalahati nun gawa ng isang tao? Baliw ka ba? Sino ka ba sa akala mo para pakialaman mo ang kasong hinahawakan ng iba? Sa tingin niyo ba importante pa sa killer kung sino hahawak sa kaso? Kapag hindi natin siya nahuli kaagad, madadagdagan ang problema natin. Sobrang ingat niya para hindi siya mamili. Pwede siyang pumatay uli. Anumang oras niya gustuhin. Klase ka talaga, no? Hindi ito sangkap ng salad. Hindi mo pwedeng paghalu-haluin. Ay, pinag-aralan ko itong mabuti. Okay? Makinig kayo.
Kung titingnan nyo mabuti, tigi-isang linggo ang pagitan ng mga kasong ito sa rehiyon ng Chungnam. Ha? Wala makuhang kahit ano ang mga informante natin. Malakas ang kutob ko rito. Hindi pwedeng pagbasian ang kutob mo. Kutob mo ba ang dahilan kaya binulabog mo ang isang arcade imbis mong ka sa crime scene? May oras ka pa bang gawin yon? Bakit? Hindi ba sila kriminal? Ha? Ang mga gangster at killer, iisa lang ang kulay ng dugo nila. Tesok Jung, ano bang problema mo ha? Visit ka. Desperado ka na bang ma-promote? Grabe. Oh, yan talagang inaasahan ko. Uhulihin ko yung killer na yon. Huhulihin Tapos na ang briefing. Lumabas na kayo. Hindi ako lasing. Ako na magmamaneho. Pero wala kayong kasama, boss. Sama mo sila. Bumalik na kayo. Opo, boss. Tama ka, Mr. Chairman. Totoo, pabigla-bigla siguro. Pero matalino siyang tao. Hindi na siya gagawa ng problema ngayon. Sige, huwag kang mag-alala doon. Oo, sige. Magandang gabi sa'yo. Pasensya ka na. Madulas kasi ang kalye. Hindi malaki sira, makakaalis ka na. Ano? Pero nabangga pa rin kita. Ah, ayos lang ako. Sige na. Ayos ka lang ba talaga? Oh, ayos lang ako.
Anong problema mo? Sino ka? Bumalik ka! Sino na dyan? Hindi siguro may gawa nito. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Maniwala kayo, sigurang gumawa nun, boss. Hindi siya miyembro ng kahit na anong gang. Walang dahilan ng pag-atake niya sa akin. Ibang naramdaman ko sa kanya. Sino bang mangangahas na gumawa sa iyo niyan sa mundong ginagalawan natin? Iabot mo sa akin yan. Masyadong madilim kaya hindi ko nakita. Bawal ka dito! Hanapin mo kahit anong mangyari. Mag-iingat kayo. Magkaibigan kami niyan. Ano ba? Uy! Pasensya na. Mukhang komportable ang pasyente natin. Anong kailangan mo? May dala akong isang kaong Red Bull. Ano, kumusta ka na? Balita ko, nasaksak ka. Tinawagan ako ng ospital eh.
Alam mo, sa tingin ko, hiyang-hiya ka siguro sa nangyari sa'yo. Siyempre, ikaw ang godfather eh. Siguro ganun din ang nararamdaman mo kasi isa kang pulis. Wala naman kayong silbing mga pulis eh. Kaya lagi may nangyayaring masama sa mababait na mamamayan. Ay, nako talaga. Ano? Mabait na mamamayan? Si Dong Sujang? Dali, kwento mo na sa akin ang lahat na nangyari ng gabing yon. Uhulihin ko siya para sa'yo. Baka mauna pa ako sa'yo makuha yun. Talaga? Ha? Gusto mo, ano, pustahan? Sabihin mo na kasi sa akin. Huhulihin ko na siya para sa'yo. O sige, halika. Nadapa ako. Kasi madilim, kaya nasugatan ako. Madilim kasi gabi. Ingat ka kasi pag naglalakad ka. Yung mga malas na tao, pag nadapa, sa katutak na kutsilyo ang binabag sa kanila. Itim na Mercedes, 3849 ang kotse ni Jiang, hindi ba? Tatawagan uli kita. Ay. May bangga siya sa likod. Puting kotse ang bumangga. Akala mo huli ka. Ay, nako. Tignan mo nga yung itsura mo. Ayos ka lang? Maupo ka. Ayos lang ako. Dahil sa nangyari sa'yo, hindi ako makatingin sa'yo. Ano na mangyayari ngayon, ha? May nagtakang pumatay sa'yo bago pa tayo magkapirmahan ng kontrata. Anong gusto mong gawin ko? Halos lahat ng tao ko, baldado na ngayon. Bayaran mo ospital nila, bigyan mo ng pera. Ibigay mo na yung main shop, pati nasa sungan. Sisiguruhin kong mababayaran ng mga bata mo. At ang mga shop. Plano mo ba ang lahat ng ito? Dongsu, kung ako may gawa nito, sa tingin mo, buhay ka pa? Pag-isipan mong mabuti. Gusto ko rin malaman kung sino gumawa niyan. Sino magtatangkang gumawa nito sa'yo? Alis na ako. Ay, nakakahiya talaga. Isang gangster pinagsasasaksak. Mas mabuti pang magpakamatay na lang ako. Sige na, magtiwala ka. Bigyan mo ako ng 2 tao sa kasong to. Isasara ko kaagad to. Bakit kaya hindi ka nalang manghingi ng bakasyon? Kapos na nga ako ng tao sa departamentong to eh. Bakit bang hilig mong mga agaw ng mga trabaho ng may trabaho? Kasi chief, malaking kaso to. Kapag naisara ko ang isa, sunod-sunod na yan. Isipin mo, parang isang mahabang tren. Lumayas ka na nga lang, pwede ba? Teka! Merong isang testigo na nabuhay sa atake ng killer. May lumutang na testigo? Pasok. Si Dongsu. Ano? Si Dongsu? Sinaksak siya ilang araw na nakakaraan. Alam mo, halos 2 oras siyang inoperahan kaya siya nabuhay. Nababaliw ka na.
Teka lang, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Sinong siraulong taong magbabalak patayin ng isang gang boss? Hindi miyembro ng kahit anong gang killer. Sinisiguro ko na isang serial killer ang taong yun. Tumahimik ka! I-assign ko ito sa unit to. Kaso ng mga gang ito. Binabalaan kita. Huwag kang makikialam. Labas! Ingat ka sa pagprotekta sa kanya. Hindi ito ang tamang oras para gawin mo yun. Protektahan siya. Anong tawag mo dun? Ayop ka talaga! Sabihin nating tama ka. Si Jiang pa rin ang biktima. Kukuha ka ba ng warrant para hulihin siya o hulihin mo siya ng walang warrant? Ilang krimen na ba ang ginawa niya? Kailangan makuha natin siya para mapiga natin siya. Paputok na siya dahil sa galit. Kapag hindi pa tayo kumilos ngayon, papatayin niya ang killer. 3 kaso natin ang hindi maisasara. Paano siya makikita ni Jiang? Gangster siya, hindi pulis. Alam mo, hindi problema para sa mga tao niyang hanapin ang killer. Bukod pa dun, nakita ni Jiang ang mukha ng killer. Labas na. Walang katuturan lahat ng sinasabi mo. Labas! Bakit hindi mo kausapin ng kasero? Ay! Ano nga ang gusto mong gawin ko? Kailangan ko magtrabaho para magkapera. Ano? Birthday? Bakit? Importante ang birthday ng bata? Ano ka ba? Pagod na ako. 2 araw na ako hindi natutulog. Huwag mo nga akong bungangaan dahil sa birthday. Birthday ng anak mo? Ano? Yung batang binabanggit mo. Akin na yan. Pahaba mo ka. Payat ang pisngi at patulis ang baba niya. Mahaba at matangos ang ilong. Mas malapad ang labi kaysa sa ilong niya. Ganyan ang itsura niya. Dapat hindi ka nalang nagkaanak. Wala siyang kasalanan. Hanapin siya bago makuha ng mga pulis. Opo, boss. Nasaan na tayo? Sino ka?
Leo! Uy, naku! Sino? Uy! Takbo! Pakalabas! Tabi! Maraming salamat sa kooperasyon ng lahat. Sige! Ulang ko sa inyo! Para namin ang lahat ng illegal slot arcades. Wala sa inyong pwedeng lumabas dito. Nasaan na ba ang boss nyo? Pababain nyo siya dito, dali! Kakausapin mo? Oo, teka, nandito. Sige, magsalita ka na. Si Jang napakawalang hiya at napakatuso talaga ng hayop na yan, ha? 63 out of 97 machines. Kinalikot nila. Kukuha na ba ako ng waran? Sandali lang. Itatanong ko sa kanya. Ano? Kukuha ba ako ng waran? Ano ba ang gusto mo? Yung sumaksak sa'yo. Sabihin mo sa akin ng lahat at kakalimutan ko na rin to. Paano kung hindi ko sabihin? Palibhasa may patong ka sa boss ko, kaya binabaliwala mo ako. Ha? Makinig ka. Yung taong sumaksak sa'yo, serial killer siya. Kakaibang tao siya. Iba siya kumpara sa ibang mga baliw. Ikaw ang ebidensya. Ano bang pinagsasasabi mo? Sa tingin mo, bakit ikaw ang pinili niya? Karamihan babaeng binibiktima nila. O kaya naman, mga taong mas mahina sa kanila ang hinahanap nila. Pero ang lukulukong to walang pinipili. Pag hindi natin siya nahanap, marami pang mamamatay na tao. Teka, ano bang problema mo? Ha? Ibigay mo na sa akin ang impormasyon. Pwede na kayong kumilos ng mga bata mo. Panalo tayo pareho, di ba? Mahuhuli ko siya, dadaan siya sa paglilitis, tapos makukulong na siya ng habang buhay. Pagkatapos ano? Pagkatapos nun, wala na. Tapos na. Tapos na? Kapag natapos na ang pinakamalaking luxury casino ng bansa natin na matatagpuan sa penthouse ng skyscraper na ito, ang buong lugar na nakapalibot sa ating Zeus building ay magiging pinakasikat na lugar sa bayan natin. Tumigil ka na, kalokohan yan. Ang balita ko, bagsak ng lugar na to. Ay, buwisit talaga. Umalis na lahat ang mga taong dumating para sa pre-construction units. Natural lang na ayaw muna maglabas ng pera ng mga investor. Kung ano-anong kwento naglalabasan dahil sa nangyari sa'yo. Isa pang problema natin yung sa rehiyon ng Chunju. Pinapasok na ng mga bata ni Hurang teritoryo natin, boss. Hindi mo pa rin siya nahanap. Hindi pa rin, pero natagpuan namin ang kotse niya sa National Highway. Ang kotse niya? Nakaparada yun sa isang rest stop mga ilang araw na. Nakita ng mga tao. Nasaan yung kotse ngayon? Dinala namin pabalik. Merong pinatay na lalaki sa lugar na yun kailan lang. At ito nga pala. Maaaring tinapon ito o baka nahulog lang. Nakita nila yan 3 kilometro mula sa kotse. Itago mong mabuti. Opo, boss. Hello? Ako to. Ginulat mo ako ah. Alam mo yung Sintanjin murder case? Ano meron? Yung baliw ang gumawa na. Ano? Paano mo nalaman? Natagpuan namin yung kotse niya doon. Maganda ang takbo ng negosyo ko ngayon. Umabot ako sa ganito dahil sumugal ako sa buhay. Tapos biglang may darating na isang taong sisira ng pangalan ko. Wala akong magagawa kundi putulin ang braso niya. Hindi ko pwedeng palagpasin yan. Pero bigla na lang siya nawala. Nawala man lang iniwang bakas. Magkatapos pa sa akin ng reputasyon na isang gangster. Hoy, sino man ang sumubok bumangga sa akin, kailangan niya magbayad, tanda mo yan. Reputasyon ang pinakamahalaga sa isang gangster. Kapag nakuha ko siya, tatadtarin ko siya. At ipapakita ko sa lahat ang ginawa ko sa kanya. Ano? Sinasabi mo sa pulis na papatay ka ng tao?
Kami ang gumagawa ng hindi kaya ng batas. Masamang tao. Huhulihin ng isang masamang tao? Mali ka. Dalawang masamang tao. Huhulihin ng isang salot na tao. Susi ng kotse niya. Hindi ba pulis ang tingin mo sa akin? Ha? Alam mo bang kaya kitang hulihin kaagad ngayon? Hindi mo kaya. Alam mo kung bakit? Dahil alam kong mas gusto mo siyang hulihin kaysa hulihin ako. Bibigyan kita ng mga tao at perang panggastos. Pagbibigayan tayo ng alam natin at magtutulungan tayo. At pagkatapos, paghahatian natin siya. Kung sino makahuli sa kanya na siya. Kaya, pag ako nakahuli sa kanya, idadaan natin sa batas. Pag ikaw, ililibing mo siya. Samahan mo ako kung gusto mo. Okay, Cole. Sigurado magsisisi ka. May tsura siya. Ilang taon siya? Siguro mga 30 anyos. Umuulan at madilim kaya mahirap makita. Dito tayo magtatawagan. Huhuli ng gangster, ang demonyo, katulong ang pulis. Ayos, panalo to. Huhuli ng gangster, ang demonyo, katulong ang pulis. Ayos, panalo to. Walang hiya ka. Iisa ang gusto natin mangyari pero kailangan ko ng insurance. Dahil wala naman tayong kontrata. Gumawa ka pa talaga ng paraan para ma-record mo kung anong sinabi ko? Ha? Shit. Ang akala mo ba, porket gangster ka, magugulangan mo ako? Kaya wala akong tiwala sa mga pulis. Uy. Hayop ka. Lukulukong to. Hindi porket naging mabait ako sa'yo, pwede mo na akong gulangan. Makinig ka mabuti sa akin. Pagtapos ng lahat ng ito, tandaan mo, ipakukulong kita, hayop ka! Sinaksak din niya si Dong Sujang. May kinalaman siya sa Sintanchin case. Anong ibig sabihin nito? Kung ako masusunod, 5 kaso may sasara natin na sabay-sabay. Nasa 30 anyos, katamtaman ng tangkad. Ayon sa mga kilos niya, sa gabi lang siya pumapatay. Wala siyang pinipiling lugar at kutsilyo lang ang ginagamit niya. Isa lang sa dalawa. Pagpupursige,